Luke chapter 2, 4-6. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Yung lugar kung saan ipinanganak si Jesus, yun po ay bahagi ng hacienda ni Boaz. So everything was orchestrated by this God who planned redemption even before the beginning of time. And this is the expertise of our God. He is the God of revival. It doesn't matter who you were in the past, basta ikay kumilala kay Kristo, your life will never be the same again. God is good. And all the time, amen. At manatili po tayong nakatayo as we read our scripture for today, found in Matthew chapter 2, verse 6. Isang verse lang po ito, and let's all together read the word of God. Matthew chapter 2, verse 6. Ready, go. Pong balingan ang nasa kanan at kaliwa, sabi niyo, I'm glad you're here. Opo, kami nagagalak, kayo'y naririto unang-unang linggo ng buwan ng Disyembre. Kaya batiin niyo na rin po ang katabi niyo, sabihin niyo po, Merry Christmas! Opo, ang pinakakaabangang buwan sa lahat ng taon. Tama ba? Oo. Ang buwan ng Disyembre. Bakit? Ay, maraming blessing ang December. Amen ba? May 13th month na ba? Bonus? May natanggap na ba kayong regalo? Wala pa. Ay, talo ko kayo. Ako meron na. Kapon po kasi ay nag-Christmas party ang mga CMTs. Dito kami naglaro. At salamat sa spirit of joy and gladness. At magandang araw din po sa mga nanonood sa atin sa ating live stream via GIL San Marcelino FB page. Ang napapanood nyo po ay ang actual second service ng Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. We are located here, 1832 San Marcelino Street, kaya kung malapit lang po kayo dyan, we invite you, come and join us every Sunday. Meron po kaming 7:30 ng umaga, 10:30 at mamaya po ay 2:00. Mas maganda po face-to-face kaysa online. Can you say amen? Oo, kaya kung isang sakay lang naman kayo dyan, come and join us. At makita nyo ng mukhaan ang mga kagagwapo at kagagandang mga anak ng Lord. Amen po, palakpakan nga natin ang Panginoon. And so we are excited for the birth month of the Lord. Nabati nyo na ba si Lord Jesus? Sabihin nyo nga po, Happy Birthday, Lord Jesus. Ayan. So, hindi naman talaga, kahit po ang mga historians at mga Israelita, hindi po talaga December 25 ang birthday ng Lord. Kaya lang, alangan namang maggawa pa tayong bago. So, yun na rin. Ang mahalaga, we remember na isang araw ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya may Pasko. The reason for the season is the Lord Jesus Christ. Amen? Siya po talaga ang bida ng Pasko. Hindi si Santa Claus, hindi si Lechon de leche, ano pa? Queso de bola. Hindi po yan ang bida ng Pasko. Kundi si Jesus. Kaya make sure na every Christmas gatherings we centered on the birthday celebrator, none other than the Lord Jesus Christ. Kaya po ngayong buwan ng Disyembre, ang atin pong tema ay Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Sabihin nyo nga po yon. Kaarawan sa kanyang dakilang pagpapahayag ng kanyang sarili sa atin physically,
Nung unang taon, unang panahon na siya ipinanganak, hindi man tayo witness, pero buti na lang may Bible and we get to read what had happened on the first Christmas. And again, dahil revival pong ating theme, we celebrate Jesus and we celebrate revival because Jesus is the author of revival. Amen po? Kaya ang topic po natin ngayon in sequel sa aking nabanggit na po na series of revival about Bible characters or Bible stories na nakaranas ng revival, hindi lang pala tao ang nakaranas ng revival. Alam nyo ba yon? Pati pala lugar. Kaya ang ating topic, Jesus Revival, the City of Bethlehem. Sabi nyo nga po yon? From the top. Ready? Napag-aralan po natin last month yung revival experiences ni Elijah, ni Mary of Bethany, ni Peter. Ayan. So ngayon naman, ang aralin po natin ay ang naranasang pagpapanibagong sigla ng isang maliit na bayan, lugar, city ng Bethlehem dahil na-encounter niya si Jesus. Amen po? So yung pinasa natin na Matthew chapter 2 verse 6 ay sagot doon sa tanong ng mga pantas. Because when Jesus Christ was born, may isa pong talang biglang, hindi man sumikat, pumailan lang sa kalawakan, kakaibang bituin, malamang, mas matingkad ang kanyang ningning kumpara sa iba't ibang mga bituin ng gabing yon. And it caught the attention of the Magi. Ang mga Magi po or wise men ay mga pantas, mga nag-aaral po ng astrology, but not for horoscope or to gain a living, kundi talagang inaaral po nila yan. At alam nila na dahil po tumira ang mga Israelita sa Babylon at that time, doon po galing itong mga pantas sa lugar ng Babylon, yung of the East. Alam nila na kwento ng mga Israelita, may inaantay kaming Mesiyas. And then siguro sabi ng mga ibang lahing pantas, paano nyo malalaman? Basta alam namin kung kailan isisilang, pag isinilang na yung Mesiyas. And these wise men, many years after that encounter with the Israelites, particularly nung time ni Daniel, who was also one of the wise men during his time, basta alam nila na may darating na Mesiyas. Kaya nung araw na yon nung gabing yon actually, kasi gabi pinanganak si Lord, di ba? Kaya nga may kantang Silent Night, Holy. Kasi gabi pinanganak si Lord. Habang madilim ang paligid, siya namang napakakinang ng bituin. At alam ng mga pantas, a Savior was born. So dali-dali po silang nagbiyahe from where they were para sundan yung tala nung gabing yon. At hindi po sila binigo ng Lord kasi from where they were up to the place where they saw Jesus, that star guided them. But alam nyo ba gano'ng katagal ang kanilang naging biyahe? More or less 2 years. Kasi, pag binasa natin yung account ng Matthew, hindi na sila sa sabsaban pumunta. They went to the house where Jesus was. At hindi na po siya baby, ang tawag na sa kanya ay child. So, ang first visitor ni Jesus when he was born were the shepherds. Kasi doon lang sila sa Bethlehem nakatira. Pero itong Magi's, they were from the east and it took them a lot of time, energy, effort, and everything para lang matunton ang Panginoon. At natuntun nga po nila. Kaya lang ang pinuntahan muna nila was Jerusalem because that was the seat of power. Andun yung trono ni Herodes, who was the king at that time, si King Herod. So itong mga pantas, at marami po sila kasi nagulantang ang buong Jerusalem when they came, pumunta sila sa Jerusalem at hinanap yung hari, si King Herod. Tapos ang tanong nila, saan yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang tala, kaya kami pumarito para kami makapagsamba. So nagulat si King Herod kasi wala siyang alam.
Kasi ibig sabihin, kung may haring isinilang, may papalit sa kanya. Yun yung thinking ni Herod. Pero ang pinagawa ni Herod, tinanong niya yung kanyang mga scribes. Sige nga, look into the old manuscript, yung Old Testament. Ano yung inihula patungkol sa Mesiyas? At ito nga yung nakita ng mga scribes. Matthew 2:6, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." So ito yung binigay nilang information doon sa pantas, kaya itong pantas pumunta sa Bethlehem. Malayo po ang Jerusalem sa Bethlehem. Pero ang maganda, pag alis nila ng palasyo ni Herod, nagpakita na naman si Tala. Kaya natuntong nila yung bahay na ni Jesus. At dumating sila, wala si Joseph, siguro nagwo-work. Basta ang dadatnan lang nila was Mary and Jesus. And the Bible tells us na pagdating nila sa bahay, ang sinamba nila was not Mary, but Jesus. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So we celebrate Jesus and we celebrate revival. So sa introduction, yung binasa nating verse sa Matthew 2 verse 6, I quoted from secretaries. Hinanap nila yung old manuscript at kanilang inimbestigahan ano yung hula ng mga propeta, and they found out what was written by Prophet Micah. And itong si Prophet Micah lived 722 years before. Chapter 2 verse 6 ay nakasulat sa Micah chapter 5 verse 2, which means that the Messiah but you, ito yung original, but you, Bethlehem Ephrathah, hundred 122 years bago ipinanganak si Jesus, ay inihula na. Because the message came from God na isang araw ipapanganak ang Mesiyas. So actually, matagal nang nag-aabang ang mga Israelita ng Mesiyas. Ano ba ibig sabihin ng Mesiyas? Sa Hebrew po ay Messiah, Messiah. Sa Greek word ay Christos or Christ. So magkapareho po ang Messiah at Kristo, na ang ibig pong sabihin ay anointed one. Ibig sabihin, the coming king of the Israelites. So inaantabayanan na nila simula nung sinakop sila ng Babylon, ng Medo-Persia, ng Greece, ng Rome. Inaantabayanan nila na meron ng ipapanganak na tagapagligtas na Messiah. Kaya lang, ang thought nila very limited. Ang alam lang nila, the Messiah will rule over Israel at mapapalayas yung kanilang mga foreign invaders. Parang ganon. Kaya lang, iba ang plano ng Diyos. Amen po? Yung kingdom pala na paghaharian ng Messiah will not just be limited to Israel, but all over the world. And the visit of the Magi proves na yung kapanganakan ni Jesus ay hindi lang pang Israel, pang buong mundo. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So, praise God. Ang Bethlehem Ephrathah po ay napakaliit. Napakaliit niyang town. Kaya nga may mga conservative historians na 'di ba pinapatay ni Herod yung mga bata, 2 years old and below, who were at Bethlehem at the time of Christ. Ang sabi nung ibang mga historians, thousands daw yung pinapatay, yung massacre. Pero may mga conservative historians na mga around 50 more or less, kasi daw maliit lang naman yung city of Bethlehem, especially during those times. Nonetheless, marami man o kaunti, masakit pa rin yun. Amen? Pero
kapalit naman noon ay ang kaligtasan ng buong mundo sa pagsilang ng nag-iisang tagapagligtas. We cannot discount the fact na 50 or 1,000 babies that were massacred ay hindi maganda. Amen po? Pero meron pa ring mas magandang plano ang Panginoon, at alam naman natin na ang mga babies, when they die, before the age of accountability, diretso sila sa bosom ng Panginoon. Amen po? Palakpakan nga po natin si Lord. So our Lord Jesus Christ was born in Bethlehem, and He gave it a new meaning. Born. Actually, nung pumunta po kami sa Bethlehem, 2 beses na po ako nakarating sa Israel. Thank you, Lord. Isa po nung 2015 at saka 2023. Ngayong taon, last June. June nga ba? June, oo. So, yung aming hotels ay 3. Kasi magkaiba yung territory, di ba? Ang Bethlehem sa ngayon po ay Palestinian territory. So, para pumunta kami sa Israel territory, kagaya ng Jerusalem, may dadaanan pa kaming checkpoint? Border. Oo. Pero mababait naman. Yun naman nag-aaway yung mga Palestinian at mga Israeli. So, Bethlehem territory, ang Bethlehem po ay teritoryo ng mga Palestinian. Pero, dahil tourist kami, walang choice yung mga Palestinian kundi dalhin kami sa mga lugar na nilakaran ng Panginoon. Kaya kahit yung Bethlehem, tinutour kami at sinasabi dito pinanganak ang tagapagligtas, gumaganon sila. Tapos yun palang Bethlehem na pinanganakan ni Lord ay bahagi ng dating lupain ni Boaz, na asawa ni Ruth. So, ang gara lang. Kaya actually, ito po ay napakinggan ko sa isang turo ni David Jeremiah. Nag-subscribe ako sa kanyang YouTube. So, if you have time, lagi naman siya binabanggit ni Brother Eddie. So, sound yung kanyang teaching. Ang topic niya ay, why Bethlehem? Of all the places where Jesus could have been born, why did God choose Bethlehem? So, kumuha po ako ng ilan. 2 points po ito. Una, Bethlehem, a place of sorrow. Sabihin nyo nga po yon. Yan. Initially po, first mention of the name Bethlehem ay found in Genesis chapter 35. And it speaks about the death of Rachel. Two wives and 2 concubines, pero ang talagang mahal niya was Rachel. Tuso kasi, sorry for the term, yung kanyang biyanan. So, si Jacob, may kakambal siya, si Esau, na ito daw ang pinanggalingan ng mga Arab countries. So, si Esau yung panganay. Kanya lang, mas may si Jacob sa spiritual things as compared to Esau. So si Esau yung panganay, biblically, malaki yung spiritual blessing kay Esau kasi siya yung panganay. Pero one time, si Esau umuwi sa pangangaso. One of the explanations why the birthright was given to Jacob. So umuwi mula sa pangangaso si Esau, wala siyang huli, pagod siya, gutom siya. Nataon naman na si Jacob nagluluto ng beef stew. At naamoy ng gutom na si Esau, patang-pata, pagod na si Esau, naamoy yung niluluto ni Jacob. Sinundan ng ilong at nakita ang kusina ni Jacob. Sabi ni Esau, pengi naman ako niyan. Sumagot si Jacob, ba? Sa isang kondisyon. Ano yun? Ako na panganay, ikaw na bunso. Palit tayo. Sabi ni Esau, sige, ikaw na panganay, kuya na kita, para praising. Ako na bunso. Sumumpa ka muna.
So, sumumpa si Iso. Isinusumpa ko, kuya na kita para praising. Ako na, bunso. Very good. So, pinakain siya ng beef stew. Nang sabi ng Bible, Iso despised his birthright. Winalang halaga, minaliit, binaliwala ni Iso yung kanyang pagiging panganay kapalit ng isang mangkok ng sabaw. Mas pinili ni Isong pakainin ang kanyang tiyan kesa sa spiritual relevance ng pagiging panganay. Kaya yung birthright napunta kay Jacob. So that was just the beginning. The second is itong nanay kasi kampi kay Jacob. Kasi taong bahay si Jacob. Si Iso, layas ng layas. Paborito siya ng tatay kasi prowess eh. Isang araw, sabi ni Isaac, yung tatay nila, Iso, mukhang kukunin ako ni Lord. Pero ipanghuli mo muna ako ng masarap na wildlife. Ano mang hayop. Baboy ramo, usa. Tapos ipagluto mo ng gustong-gusto kong putahe. Di umalis si Iso. Narinig ni Rebecca. Si Rebecca pala yung asawa ni Isaac. Sabi niya kay Jacob, narinig ko yung tatay mo. Ngayon na niya babasbasan si Iso. Kaya madali, kumuha ka ng 2 kambing. Iluluto ko. Tapos ito yung ibigay mong kay Iso. Kay Isaac. Magpanggap kang ikaw si Iso. Naku nay, sabi ni Jacob. Pag ginawa ko yan, baka imbes na ako'y mapagpala, ako'y masumpa. Pagkat magkaiba kami ni Iso, si Iso ay mabalbon. Ako ay makinis, flawless, ganon. Sumagot si Rebecca, ako nang bahala doon. Sa akin na mapunta yung sumpa, basta sumunod ka sa akin. Yung pala, may damit si Iso na nasa bahay ni Rebecca. Bagay, anak niya naman yun eh. Tapos, binalutan niya yung leeg at braso ni Jacob ng balat ng kambing. Kaya bumalbon ng bigla-bigla si Jacob. Tapos nilutuan niya. Tapos pumunta na siya kay Isaac. Sabi niya kay Isaac, Ama, andito na po ako. Kumain na po kayo nang ako inyong mapagpala. Sabi at that time bulag na kasi si Isaac dahil sa old age. Sino ka? Sabi ni Isaac. Ako po si Iso, ang iyong panganay. Sa isip di ba pagkabulag ka, malakas yung pandinig. Sabi ng isip ni Isaac, boses ni Jacob halika nga, kung nang malaman kung ikaw nga si Iso. So lapit si Jacob. Di ba, damit ni Iso. Alam niyo naman, walang Tide noon, walang Ariel. Basa-basa lang yan, sampay-sampay. So ano pa rin yung amoy? Amoy araw. Tapos, kinapaka pa. Oo nga, mabalbon nga. Si Iso nga. O sige, mas naniwala si si Isaac, kakalito, no? Mas naniwala si Isaac sa naramdaman niya kesa sa naririnig niya. Kaya kumain siya. After niyang kainin, bless niya si Jacob at umalis. Maya-maya'y dumating si Iso. At niluto niya yung pagkain at pumunta kay Isaac. Ama, andito na po ako. Kumain na po kayo nang ako inyong mapagpala. Then sumagot na naman si Isaac, sino ka? Ako po si Iso, ang iyong panganay. Sino yung kanina? Alam na ni Iso. 2 beses niya na sa kanyang ginawa. Di ba yun talaga yung pangalan niya, Mandaraya? Kasi ibig sabihin ng Jacob, Mandaraya. Kaya sana wag niyong ipangalan no? Ibig sabihin kasi niyan, supplanter, Mandaraya. So, galit na galit si Iso. Ama, pag isang tao lang ba yung blessing mo? Kasi bless ko na siya, talagang siya yung mabibless. Ano sa akin? Magsusupport ka sa kanya. Ama, i-bless mo rin ako. So, anong tawag doon? Latak na blessing. So umalis siyang galit na galit, nagpupoy sa galit. Sabi daw ni Iso, pag namatay ang tatay, papatayin din kita, Jacob. Narinig na naman ni Rebecca. Sabi ni Rebecca, Jacob, halika. Tumakas ka, umalis ka muna dito, pa-subside natin yung galit ni Iso, kaysa naman 2 kayong mawala ng isang araw. So kinausap ni Rebecca si Isaac para si Jacob ay pumunta
sa dati niyang bahay, sa kasama ng kapatid. So, tuso si Jacob, no? Pero kasi gusto niya kasi yung spiritual blessing. Mali man yung way niya, pero yun yung kanyang desire. He coveted for the spiritual blessing. And then, dumating nga siya sa bahay nung kapatid ni Rebecca na si Laban. Laban. So itong si Laban, Laban talaga yung spelling niya, pero dahil English, Laban. So si Laban, ay nakita niya itong si Jacob, no? O, ikaw palang aking pampangkin, no? Dito ka na tumira. Uso pa noon. Noon ho, ngayon bawal na magpipinsan pwede. Ngayon hindi na po, bawal na po. Amen po? So itong si Jacob, natipuan niya si Rachel. Tapos ilang taon siyang nagtrabaho kay Laban. Sabi ni Laban, tagal mo nang nag-work sa akin. Ano bang gusto mong sweldo? Kasi hindi man lang kita nasasweldahan. Sabi niya, okay lang po ako, pero pwede ko po bang maging asawa si Rachel? Ganon, para praising. Sumagot si Laban, bakit ba sa iba ko ibibigay? Di sa'yo na lang. Pero serve me 7 years. So talagang gusto ni Jacob si Rachel. Kanya lang, on the night of their wedding, kasi tinatakpan ng belo noon no? Tsaka gabi lagi ang kasal. Kaya pag uwi nung kasal, di nagsiping sila. Pag dilat ng umaga, pag sikat ng araw, gulat ang Jacob. Kasi ang katabi niya pala, yung ate, si Leah. Di takbo siya kay Laban. Laban, ba't ganon? Ang sabi ko si Rachel, bakit si Leah ang binigay mo sa akin? Ay kasi bawal dito sa kostumbre namin na maunang mag-asawa yung bunso kaysa sa panganay. Ganto na lang, serve me again for 7 years. O ibibigay ko na sa iyo si Rachel. So walang nagawa si Jacob, love niya si Rachel, kaya nag-serve siya ulit ng 7 years. Pero sabi ng Bible, parang ilang araw lang yon. Kasi sobra niyang love si Rachel. Tapos parehong binigyan ng yaya ni Laban. May yaya si Leah, may yaya si Rachel. So unang nagkaanak si Leah. First 5, one of them was Judah, the panganay was Reuben. Tapos nung hindi magkaanak si Rachel, yung yaya niya ang binigay kay. Uso yun noon, ngayon hindi na ho. Delikado. Oo, noon lang. At saka hindi rin naman to encourage. Kasi ang gulo ng pamilya nila. Talagang isa lang talaga. Amen po? Oh, very good. So, nung nag-stop manganak itong si Leah, binigay din niya yung yaya niya. Hanggang sa dininig na ng Lord yung prayer ni Rachel at nanganak siya. Una nilang anak was Joseph. O, di ba kilala natin si Joseph na naging prime minister ng Egypt? Nagkaroon sila ng pangalawang anak. Kaya lang, nung manganganak na si Rachel, nandun sila sa Ephra, sa Bethlehem. At habang nanganganak si Rachel, nahirapan siya. Kaya, nung huling iri niya siguro, sabi nung kumadrona, huwag kang mag-alala, lalaki ulit anak mo. Sobra siyang nahirapan. Tawagin mo siyang Ben-Oni. Ibig sabihin ng Ben-Oni, son of my sorrow. At namatay si Rachel. Pero nung nalaman ni Jacob, pinalitan niya yung pangalang Ben-Oni, ginawa niyang Benjamin, son of my right hand. Pero sa Ephra, sa Bethlehem, doon inilibing ni Jacob si Rachel. Kaya it was a burial site. The first mention of Bethlehem was a burial site. At kahit po matagal nang lumipas, nung nagkausap na si Joseph, after many years, nagkita ulit si Joseph at saka si Jacob. Mahabang kwento po, hindi ko nakakwento. Ubos na oras natin. Pero ang sarap po magbasa ng Bible. Amen po? Nagkita ulit sila, ramdam mo pa rin yung paninibugho at kalungkutan ni Jacob kasi binanggit niya pa rin kay Joseph after many years na naalala niya si Rachel at doon nga ito inilibing sa Ephra. So Bethlehem Ephrathah was the burial site of Rachel. So hindi siya maganda. Kaya Bethlehem was a place of sorrow. At another thing, kagaya nga nung binabanggit ko sa inyo kanina, ito pala yung Genesis 35:19-20. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. First mention of the
place of the word Bethlehem. Over her tomb, Jacob set up a pillar, and to this day, that pillar marks Rachel's tomb. Actually, pagka gusto nyong mag-tourist, pwede pong option na tignan niyo itong Rachel's tomb. Kasi it's still there sa Bethlehem. So, another reason bakit tinawag na place of sorrow itong Bethlehem, kasi nga sa massacre na ginawa ni King Herod. Pero mo lahat ng bata, 2 years old and below, na lalaki, pinapatay ni Herod. Kasi nga, akala niya, andun pa rin si Jesus. And he saw Jesus as a kalaban sa trono. Hari si King Herod Kung hari si Jesus, the King of the Jews, malamang isip ni King Herod, papalitan siya. Ayaw nyo ni Herod. Siyempre, kapit ko sa posesyon. Amen po? Pero yung pala, iniligtas na ng Lord the night before Herod's men came to Bethlehem. An angel of the Lord appeared to Joseph. Alis kayo dito kasi ipapapatay ni Herod ang bata. So punta muna sila ng Egypt. So, habang pinamamassacre ni Herod yung mga bata, 2 years old and below, na lalaki sa Bethlehem, Jesus was safe in Egypt because of the hand of the Lord. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Gayon pa man, hindi siya maganda kasi even the Bible remembered, isinulat sa Biblia yung kalunos-lunos na nangyari dito sa Matthew chapter 2, verse 16. Ang dala ko po ay New King James. Matthew chapter 2, verse 16. Sabi po dyan, Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry. And he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem. And hindi lang pala Bethlehem, and in all its districts from 2 years old and under, according to the time when he had determined from the wise men. And then kinote po yung etong nasa verse 18, Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning. Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. So may prophecy rin pala si Jeremiah na mga anak ni Rachel. Isa lang anak ni Rachel na hindi naman namatay si Rachel. Hindi naman namatay yung anak ni Rachel because Benjamin lived Amen po? So, ang namatay was Rachel, pero dito, Rachel was weeping for her children. So, it speaks of the massacred children who were in Bethlehem at that time. Another prophecy of the Lord through prophet Jeremiah. So, talagang andun yung kalungkutan. And actually, alam nyo ang gara ng Bible, it was fulfilled then and it will be fulfilled in the future. Kaya nangyari na ito noon when Israel was being exiled. They were in a procession. Sila po ay nakaprosesyon paalis ng Jerusalem papuntang Babylon. Dinaanan po nila yung Bethlehem. Yung pala, it will be the same weeping, hindi lang na mga Israelitang pinatay at inexile sa Babylon, kundi mangyayari at the time of the birth and pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. So talagang hindi mayaalis yung kalungkutan pag nababanggit ang Bethlehem. Kasi nga, asawa ng isang patriarch ng Israel. And at the same time, isa yon sa dinaanan ng mga exiles na mga Israelita nung pinalis sila sa Jerusalem at dinala sa Babylon. Buti na lang, our God is the God of redemption. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. So, the place of sorrow will now be known as the place of salvation. Palakpakan natin si Lord. Alam nyo, parang tayo lang yan Kahit gaano kasama, kapangit yung ating kasaysayan. Dati, once we have an encounter with Jesus, may magandang mangyayari. Can you say amen? Totoo yung 2 Corinthians 5:17. Anyone who is in Christ is a new
creation. Hindi lang yung pagkatao, pati yung kanyang pamumuhay, magkakaroon ng magandang pagbabago. All for the glory of God. It is true in individual's life, even in family, even in nation. At pwede rin pala sa lugar. And Bethlehem experienced revival because may ginawa ang Panginoong Jesus. Amen po? We start off with Christ's ancestors that met, who met at Bethlehem. Sino yon? Ruth and Boaz. Kinwento ito ni Sister Evelyn nung nagturo siya ng isang midweek, 2 weeks ago, no? So about Ruth. So si Ruth was a Moabite. Hindi siya Israelita. Pero sa Ruth chapter 4, 9 to 10, sa kwento ng Ruth, kukwento ko ulit, no? Handa ba kayong makinig sa kwento? Thank you. Thank you, Lord. So, ang characters ng Ruth was Elimelech, Kilion, Malon, Kilion, Malon, and Naomi. So si Elimelech, asawa niya si Naomi. Anak nila si Kilion at saka si Malon. So there was great famine in Jerusalem, in Bethlehem, kasi taga Bethlehem sila. There were great famine in Bethlehem. It was during the time of the Judges. Yung talagang madilim na kasaysayan ng Israel. Mababasa nyo sa Judges. So during those times, there was famine in Israel, particularly in Bethlehem. So itong pamilya, nagpa siyang pumunta sa Moab. So habang nasa Moab sila, itong si Kilion at saka si Malon nakapag-asawa. Si Oprah at saka si Ruth. Pero sa lugar ding Moab, doon namatay si Elimelech, namatay si Kilion, at saka namatay si Malon. So ang natira, mga biyuda. Si Naomi, si Oprah, at saka si Ruth. Hanggang sa nabalitaan ni Naomi na may food na sa Bethlehem, kaya nagpasa siyang bumalik. So on their way back to Bethlehem, kinausap niya yung dalawa niyang manugang. Sabi niya, Oprah, Ruth, para praising, wag na lang kaya kayong sumama. Kasi mas maganda, balik na lang kayo sa mga magulang nyo. Baka makapag-asawa kayo ulit, gumanda pa buhay nyo, etc., etc. So, nung una ayaw nung dalawa. Kaya lang dahil namilit itong si Naomi, si Oprah decided to go back to her family. Pero si Ruth stayed on. Sumama ka na, sabi ni si Naomi, tignan mo itong itong hipag. Bilas, oo. Wala kasi, meron pala ko. Di ko lang talaga memorize. O yung bilas mo, umalis na, sunod ka na. Sabi ni Ruth, wag niyo po akong piliting iwan ka. Hayaan mo kung saan ka mamatay, doon ako ilibing. Doon din ako ilibing. Ang Diyos mo ang magiging Diyos ko at yung mga tao mo magiging tao mo. At tao ko. So, grabe yung loyalty ni Ruth. Amen po? So, walang nagawa si Naomi hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. So, sila ay parehong biyuda. Pag sinabing biyuda, they were considered the poorest, the weakest, kasi walang tagapagtanggol. At di rin sila pwedeng basta lang magtrabaho kung saan-saan. Pero buti na lang sa batas ni Moses, pwedeng panahon ng tag-ani, itong mga poor, widows, and orphans, pwedeng maki-harvest. So, bahagi sa provision ni Moses, kapag kayo ay nag-aani, huwag nyo nang pulutin yung nahuhulog. Para na yun sa mga poor, sa widows, and the orphans. So, pagdating po nila sa Bethlehem was harvest time. And so, balik sila sa bahay nila, at itong si Ruth nagkusa. Parang, Nay, lalabas ako para kumita. Nakalimutan ko yung tawag. Basta maghahanap buhay ako. Ha? Makikiani. Sige, humayo ka. Sabi ni Naomi. And of all the places na mapupuntahan si Ruth, napunta po siya sa hacienda ni Boaz, na malapit pala nilang kamag-anak. Kasi sa batas ng Israel, pag namatayan ka ng asawa, biyuda ka, pwede kang tubusin ng malapit na kamag-anak ng asawa mo. Para yung pangalan ng asawa mo hindi mabura. To make a long story short, inutusan ni mahaba pa rin
nagbigay ng instruction si Naomi. Sabi niya, oh today, Ruth, today is the last day of harvest. Si Boaz, matutulog yan doon sa threshing floor. Babantayan niya yung kanyang mga inani. Sundin mo ko, maligo ka, magpabango ka. Tapos paggabi na, tandaan mo saan humiga si Boaz. Tapos pagtulog na siya, pumesto ka sa paanan niya. Kunin mo yung kumot niya at ibalot mo sa'yo. Open air po yun, gabi. So pag inalisan mo ng kumot si Boaz, magigising siya at malalamang may tao sa paanan niya. That was the Israelite woman saying, "Marry me." Di ba ang cute? Gawin ko kaya, joke. Joke po. Wala mga siyendero eh. Dear Lord, sorry po. Hindi po, joke lang po. Bayan, lagot ako. May mapalo ako. Anyway, so, nagising nga po si Boaz. Tapos, sino yan? Sino yan? Sabi ni Ruth, ako po si Ruth. Ibalot niyo po sa akin ang inyong kumot. Short of saying, marry me. Then, sabi ni Boaz, isa kang mabuting babae. You could have chosen a younger and richer man. Pero ako yung pinili mo and parang praising, I'm humbled. Sige, matulog ka dyan at kinabukasan saka ka na umalis. Kasi nga, madilim may gabi. So pagising, bago talagang sumikat si araw, nagising na itong si Ruth, tapos akin na yung belo mo, pinuno niya ng ani para may uwi ka sa biyenan mo. Ako nang bahala. So, kinuwento ni Ruth kay Naomi kung ano yung nangyari. And then sabi na Naomi, mabuting tao yon. Hindi pwedeng mananahimik siya, may gagawin siya. And true enough, inantabayanan ni Boaz yung nearest relative. So, relative si Boaz, may mas malapit pang kamag-anak na mas dapat yun yung mapangasawa ni Ruth. So, hinintay niya, nag-usap sila sa gate, at sinabi, binibenta yung lupain ni Naomi, ni Kilion, at saka ni Malon, mga anak ni Elimelech. Ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak, tutubusin mo ba? Sabi nung hindi naman pinangalanan, sige, tutubusin ko. Pag tinubos mo, mapapangasawa mo si Ruth. Ay, wag na lang. Di ko na lang siya tutubusin. Maano yung aking possession. Kaya inalis niya yung isa niyang sandals, is how they do sale, property sale, hinubad niya yung kanyang sandalyas. Saksi kayo, nahubad ko yung sandalyas ko, ibig sabihin hindi ko tutubusin. Tapos sabi ni Boaz, nakita niyo na? Ay, hindi naman ganon. You saw within yourself. Ito na lang, Ruth 4, 9, and 10a. Then Boaz announced to the elders and all the people, today you are witnesses that I have brought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Malon. I have acquired Ruth the Moabitess, Malon's widow, as my wife. So, Bethlehem became a place of salvation because it saved Ruth and Naomi from being powerless, weak, and a widow because God sent Boaz, a kinsman redeemer. And you know what? Sa bawat Bible, may representation si Jesus. And Jesus was represented by Boaz. Siya yung ating tagatubos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. And Ruth and Boaz was a direct descendant of David, who was also a direct descendant of Jesus. Amen po? So kahit place of sorrow, kahit pangit yung nakaraan mo, once God has a plan for you, aayos yan, gaganda yan, all for the glory of God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Second, Jesus Christ was called the Son of David. And David was the apo sa tuhod ni Ruth. Kasi si Ruth and Boaz had a son, ano nang pangalan? Kalimutan ko. Pero nasa Matthew chapter 1 yun. Salmon begat
Boaz by Rahab, Boaz begat Obed. Ayan, si Obed ang anak nila. Tapos si Obed, ang anak niya ay si Jesse. At si Jesse ang tatay ni David. Amen po. So alam nyo yon, si Ruth ay Moabita. Hindi siya Israelita. But because he learned to love the God of Israel and the people of Israel, she was adopted. Spiritually adopted. At siya lang po, for only mention yung pangalan ni Ruth sa Matthew chapter 1, verse 5. Doon lang binanggit yung pangalan ni Ruth, pero it speaks that Ruth became a direct descendant of the Lord Jesus Christ. Hindi lang pala isisave siya ni Boaz, kundi isisave ng Panginoon. Amen? Because David became the greatest king of Israel. So sabi ng 1 Samuel 16 verse 1, the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse, apo ni Ruth and Boaz." Amen? Papadala kita kay Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. And the Lord was speaking about David. Palakpakan nga po natin si Lord. At ikatlo, Jesus Christ was born in Bethlehem. Diba? Alam natin yan. Merong awit, "Oh, little town of Bethlehem." Sinulat daw po yan ni Philip Brooks. At ang nagkaroon siya ng idea to write about that song when he came to Bethlehem. Kasi sobra siyang namangha nung makita yung lugar na pinagpanganakan ng Panginoon. Actually, yun lang naman ang, kasi most of the ministry of Jesus in Capernaum. Tapos, yun nga, sa Jerusalem. Doon lang siya isinilang kasi hindi naman talaga taga Bethlehem si Jesus, si Joseph, tsaka si Mary. Sila po talaga ay taga Nazareth. So, ang Nazareth at ang Bethlehem, ang distance nila, 90 miles. Malayo ba yun? Ilang kilometro. Ganon kalayo po yung binahe ni Joseph at saka ni Mary bago sila nakarating sa Bethlehem. Kaya doon nanganak si Mary sa Bethlehem. At nagstay sila doon ng ilang taon, pero bumalik rin po sila sa Nazareth. So talagang birthplace din talaga ni Jesus yung Bethlehem coincides with the birthplace of David. Amen po? Kaya ang tinatawag pong City of David was Bethlehem kasi doon siya ipinanganak. Amen po? Ayan. So, sabi ng Matthew 2:1, after Jesus was born in Bethlehem. So, talagang doon siya ipinanganak sa Bethlehem. So, ang sabi pa ng Luke chapter 2:4-6, so Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea. Judea po ang Bethlehem. To Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Kasi nga yung baby ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi sila anak ni Jose at ni Maria. So while they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn. Sabi niya po, firstborn. Ibig sabihin panganay. Kasi may anak pa rin po si Joseph and Mary after Jesus was born. So talagang nagsama sila bilang mag-asawa. But by the time Jesus was born, virgin pa po si Mary. Pero after Jesus was born, talagang nagsama bilang mag-asawa si Joseph at si Mary. So si Jesus lang talaga yung virgin birth. Kaya si Jesus lang po ang holy and worthy to be our Savior. Wala pong babaeng Savior. Lalaki lang po. Si Jesus lang po. Amen po? She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. At yun nga po, yung lugar na kung saan ipinanganak si Jesus, yun po ay bahagi ng hacienda ni Boaz. So everything was orchestrated by this God who planned redemption even before the beginning of time. And this is the expertise of our God.
He is the God of revival. Amen po? It doesn't matter who you were in the past. Hindi importante sino ka, ano yung nakaraan mo. Basta ikay kumilala kay Kristo, nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon, you had an encounter with Jesus, you experienced Jesus, your life will never be the same again. Kasi yun yung expertise ng Panginoon. Paggagandahin niya. Parang yung sabsaban. Dati, mabaho, madumi. Karating ako dun eh. Kasi nung 2015, talagang pinasok kami sa isang kuweba. So, malaki-laki po yung kuweba kasi mga upuan doon kami. Isang bus kami. Ang isang bus nasa 40 na katao. Kasya kami sa isang kuweba. So, we were all seated. Nagsasalita yung Palestinian tour guide namin. Pag nagsasalita siya, lumilingon-lingon ako. Madilim. Di pa nga gabi nung pumunta kami. So maliwanag pa, pero kung may ilaw man doon, noong unang panahon, wala namang bumbilya. So sulo-sulo lang. So madilim, may amoy. Kasi doon nagpupupo, nagwiwiwi yung mga animals. So hindi siya bagay pagkapanganakan ng bata. But Jesus was born in a manger. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. He who was so rich, sabi ng 2 Corinthians 8:9, he who was so rich, he became so poor, so that through his poverty, we can be rich. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So in conclusion, ang Bethlehem po ay talagang maganda ang plano ng Diyos. May kontrabida lang talaga ang kaaway. Maganda ang plano ng Lord sa atin. Amen po? Bago pa tayo ipanganak, sabi ng Psalms 139, may blueprint na tayo sa langit. Alam ng Lord yung plano niya sa atin. Kaya lang may kaaway na pilit tayong hinahatak papunta sa Kanya, sa kaaway, at tayo naman, di natin alam, kaya we tend to obey the devil rather than the Lord. Mas inuuna natin yung mga bagay sa mundo kaysa yung spiritual things, parang si Esau. Dapat Jacob tayo, minus the sariling diskarte. Amen po. Pero we really were born to experience blessed things. Kaya lang dahil sa kasalanan, na-distort yung magandang plano ng Diyos. Pero gayon pa man, God can reclaim us if we would allow Him. Amen? So ang ibig palang sabihin ng Bethlehem ay house of bread. At yung Ephrathah means fruitfulness. So dahil sa Panginoong Jesus na ibalik yung original plan ng Lord sa Bethlehem. So, hindi pala talagang pangit ang Bethlehem. Hindi pala talaga siya place of sorrow. Talagang nakalaan siya for God's greater glory. Kaya lang may kaaway who came to steal, to kill, and to destroy. He wants to steal the good plan of the Lord in our lives. Kaya nangyayari yung hindi magagandang bagay. Parang Bethlehem. It became a place of sorrow. But in the heart and mind of God, Bethlehem is the house of bread. At napakagandang ma-connect sa sinabi ni Jesus sa John 6:35, I am the bread of life. The bread of life was born in the house of bread. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So, the original meaning of Bethlehem was restored, even on a grandeur, glorious way. And then yung Ephrathah, it means fruitfulness. And we can connect it to what Jesus said in John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. We can never be fruitful unless we are attached to Jesus, the true vine. Amen po? So, ang mabuhay na hindi natin kasama si Kristo, it will always be a place of sorrow, a place of struggle, a place of bad things na hindi mo mapipigilang mangyari. Pero, if we are connected with Christ, allowing Him to do His thing in our lives, making Him our Lord, making Him our Master, making Him our Savior, magsisimula ang magagandang plano, bagay na gagawin ng Lord sa atin. And we will be
fruitful. Magiging makabuluhan at makatuturan ang ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. At gusto ko itong idagdag kasi nabanggit po ito ni Bishop ba siya? Pastor David Jeremiah. From the lyrics na, "O Little Town of Bethlehem," hymno to, ang hirap kantahin. Pero there was this verse, parang bahagi ng chorus, "The hopes and fears of all the years are met in thee tonight." Yung picture nga ba na na sana maiput in right words ko, na the massacre of the innocent children, male child sa Bethlehem, pinayagan ng Diyos para makita natin yung kasamaan ng kasalanan. Para ma-realize natin na walang maganda sa kasalanan. Kahit pa ito ay balutan ng tao, at sabihin ng tao, pwede na yan, everybody's doing it. Makiayon tayo sa Western countries na ginagawa nila yan. Tayo na lang ang walang divorce sa mga Catholic countries. Kahit pa anong balot na pampaganda, palamuti, pampakulay ng kasalanan, napakadumi pa rin niya, napakapangit pa rin niya. Kagaya ng massacre of the children. Pero kahit na may ganoong massacre of the children, alam ng Lord na mangyayari yun. Pero mas makita natin yung mas dakilang plano ng Diyos. Him sending His Son, and one day will die a horrible, despicable kind of death. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Only Jesus has the power to turn things around, especially to those people who will put their trust in the Lord. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.